Ang title po natin ay From Broken Walls into Broken Ways, Dealing with Internal Conflict. Mga kapatid, sa chapter 4 po ay makikita po natin na nagtatagumpay at nagkakaroon po ng progreso ang pagtatayo muli ng nasira o nawasak na pader. Amen? So, there is a victory. Subalit, pagdating po natin sa chapter 5, tumigil muna po yung tinatawag na external o panglabas na discouragement and opposition na galing sa labas. And sa chapter 5, sa aklat po ni Nehemiah 1-13 na binasa po ng ating Pastor Eman, ay makikita po natin, nagtatype po ng kusa ang aking presentation. Yan. Makikita po natin na biglang huminto. Wala po muna sa eksena sina Tobias, yung pong mga may opposition at mga kontrabida. Ito pong chapter 5 pong ito ay makikita po natin na nag-focus sila sa pangloob. So, the reality of rebuilding the wall ay ang mga opposition, ang discouragement sa pagtatayo po muli ng templo o sa pagkakaroon po natin ng bayanihan dito sa FCC Manila, we are not only dealing external opposition and discouragement, we are also dealing internal problems or conflicts. Mga kapatid, ang opposition, ang discouragement, at ang pag-solidify ng pagkakaisa o pagbabayanihan ay hindi lamang po ang threat ay nasa labas, kundi nasa loob din. Kaya nga po, misang sinabi po ng dating Pangulo ng United States of America na si Abraham Lincoln, ang sabi po niya dyan, a house divided itself cannot stand. A house divided against itself cannot stand. Ang isang tahanan na kung saan sila po mismo ang nagkakawatak-watak at sila po mismo ay hindi nagkakaisa, paano po ito tatayo ng isang may matibay na pundasyon? Ganon din po naman sa pag-rebuild ng wall. Kaya ang katanungan dyan, paano po tayo magkakaroon ng pagtatagumpay sa pagtatayo muli ng pader? O paano sila magtatagumpay sa pagtatayo muli ng pader kung yung mga mismong nasa loob, the nation of Israel, ay magkakawatak-watak at hindi mismo sila magbabayanihan. Akala po natin ang problema ay sa labas lang. No. We are also dealing with internal problems. Hindi lamang po sa labas ang discouragement, hindi lamang po sa labas ang opposition. We are also dealing with internal conflicts. Kaya from broken wall into broken ways. Makikita po natin dito sa chapter 5 ang krisis pangloob. Ang krisis pangloob. There is a crisis within. Habang ang lahat, regardless ng estado ng buhay, ay nagre-rebuild ng wall, sila po ay busy in rebuilding the wall, mayroon pong kailangang i-deal si Nehemiah. This is part 1. Next week ay part 2. Kasabay ko po yung aking roommate sa study table sa loob ng dorm. Siya ay unity ang kanyang topic. Ephesians chapter 4, unity in the body of Christ. Yung one Lord, one baptism, one faith. Pareho kami, unity within. Ang sabi ko, napakahirap po palang maging leader ng isang iglesia, which is part 2 next week. It costs a lot. Hindi siya isang work o trabaho na pipiliin ng lahat o pagkakaguluhan. It deals with physical state,
mental, emotional, and spiritual. Why? Marirealize po natin sa mga susunod na slides. Dumating ang panahon na ang mga mamamayan, lalaki man o babae, ay nagreklamo laban sa kanilang kapwa Hudyo. Take note, yung reklamo hindi sa labas, kundi sa kanilang mga kapwa Hudyo. Kapwa Hudyo na kanilang inaasahan na tutulong upang maitayo muli yung pader. Kapwa po nila kapamilya, kapuso at kapatid, 3K. Sinabi ng ilan, malaki ang aming pamilya at kailangan namin ng trigong makakain upang mabuhay. Take note, ang provided lamang o ang pinagkaloob lang po ni Haring Artaxerxes ay ang materyales upang maitayo muli ang pader. Pero yung kakainin ng mga tao, sila po ay nagpa-participate araw-araw sa pagtatayo muli ng templo, but at the same time, kailangan din kumain ng kanilang mga pamilya. Di po ba? Hindi ka naman po pwedeng muli ng pader na kung saan gutom ka. Di ba? Imagine ninyo na nagtatayo sila ng templo tapos nagpa-fasting sila everyday. Hindi naman po pwede yon. Malaki ang aming pamilya at kailangan namin ng trigong makakain upang mabuhay. So they need also physical food while rebuilding the wall. Verse 3, sinabi naman ng iba na nakapagsanla sila ng kanilang mga bukirin, ubasan at mga bahay upang huwag lamang silang magutom. May nagsabi namang nakapangutang kami, kapagbuwis lamang sa hari para sa aming mga bukirin at ubasan. Verse 5, kami mga Hudyo rin at ang mga anak namin ay katulad din ng kanilang mga anak. Ngunit ipinapaalila namin ang aming mga anak. Sa katunayan ng ilan sa mga anak naming babae ay naipagbilin na namin para na maging alipin. Napakagrabe ng baya sa mga kababaihan noon. Wala kaming magawa sapagkat ang aming mga bukirin at ubasan ay kinamkam na sa amin. Ano ba ang ibig sabihin nitong internal conflict na ito? Yung mga mayayamang mga Hudyo, sabi nga po ng commentary ni John MacArthur, yung mga tekoa, yung mga hindi nag-participate na maharlika. Alam niyo, maraming yumayaman sa krisis. Yung, alam mong may pangangailangan ng iyong kapatid, tapos you will take advantage. Parang ganito po yan sa Pampanga. Ako po'y anak ng isang magsasaka. At hindi po kami naging Henry C. At hindi po kami naging bilyonaryo. During this season, ang pinakamalakas, March or April. Natural, ang mga magsasaka po, wala po yung government support, pero ngayon meron na mga seed. Wala silang parang kada buwan, merong distribution. Ilagay po natin sa konteksto ng panahon po natin para maunawaan po natin. Yung magsasaka, walang financial yan. Ang gagawin po niyan ay mangungutang po yan. Sa Kapampangan, ang tawag po dyan ay takalanan. Imagine nyo, 500 pesos kada isang kaban. Pero ang ibabayad, pag ibinenta yung palay, that is 1,200. Magkano ang tubo? 700 pesos. So 700 times 3, magkano yun, Sister Ann? 2,100. Tapos ang binigay lang 1,500. Marami pong yumayamang negosyante sa panahong ito. Dito sa panahon po nila, kailangan nilang kumain. At hindi lang nila kailangan kumain, kailangan din nilang pakainin yung kanila pong mga pamilya at dinagdagan pa po ng famine. Nagkaroon ng taggutom, hindi pa po maayos ang kanilang agricultural system kasi galing po sila sa tinatawag na captivity. Sinakop sila for 70 years. Ni-raid ng todo-todo, ni-ruin for 70 years ng Babylonia ang Southern Kingdom. And what do you expect? At the same time, kailangan mo nang makakain ng buong pamilya mo at kailangan mo pang magbayad ng buwis doon sa ubasan at doon sa iyong sakahan sa hari ng Persia. Kasi under po sila ng empire ng Persia dito. So, kailangan mong magbayad ng buwis, kailangan mong kumain araw-araw,
And at the same time, kailangan mong i-rebuild yung wall. So nakita po ng mga oportunistang mayayamang mga Hudyo, lalapit sa kanila yung kanilang mga kapatid. At alam nila na gutom, kailangan ng trigo, kailangan pakainin ng pamilya, and at the same time, kailangan magbuwis o magbayad ng buwis sa hari ng Persia na si Artaxerxes. Ang sabi nila, pwede namin kayong pahiramin, pero may interest na kukunin namin ng iyong anak bilang collateral, aalipinin, at isasanla nyo sa amin ng iyong sakahan at ubasan. Mga kapatid, ang tawag po dyan ay pang-aabuso at exploitation. Hindi po mga foreigner ang gumagawa sa kanila yan, kundi mga mismong nasa loob, mga maharlik at mayayaman, na imbes na tulungan sila sa kanilang mga pangangailangan, ay inabuso at sinamantala ang pangangailangan ng kanilang mga kapwa Hudyo. Kaya, there is a great outcry, enough is enough. Verse 1, tama na to. Tignan po ninyo, yung pong mga mayamang Hudyo, the wealthier Jews, 12% per year. Sa panahon po nila to, lampas, kumaga lampas sa itinakda ng batas. At kung tutuusin, hindi lang po sila abusado, ipapaalipin pa yung kanilang mga anak, o yung anak mo kailangan ng katulong yan para sure kung hindi nyo man mabayaran yung inutang ninyo pambayad sa buwis sa hari, at hindi pa enough yung sakahan nyo ubasan, isanlan nyo din, pero magkakatulong din ang inyong mga anak na babae. Kung hindi pa sapat yung anak na babae, yung anak pang lalaki. Grabe po ang pang-aabuso at exploitation. At ito yung nangyayari sa loob mismo. At hindi po sina Tobias at sina Sanballat ang gumagawa niyan. Hindi. Sila mismo. Sabi nga po ng Exodus chapter 22 verse 5, kapag nangutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga nagpapatubo. Okay lang na pautangin nila sapagkat nangangailangan. Pero ano ang habilin ni Yahweh? Huwag na ninyong bigyan ng interest. Huwag na ninyong kunin yung kanilang mga anak bilang alipin. Huwag ninyong kunin yung kanilang mga ubasan. Huwag ninyong pagsamantalahan at i-take advantage yung kanilang weaknesses, yung kanilang mga pangangailangan. Ganon din sa Deuteronomy 23 verse 19. Huwag kayong magpapautang ng may tubo sa inyong kapwang Israelita, maging pera, pagkain o anumang patubuan. Pero ano ginawa ng mga maharlika? May interest na, malaki pa, inalipin at kukunin pang alipin ang anak na babae. Una muna, pangalawa yung lalaki, at yung kanilang mga ubasan, at yung kanilang mga sakahan kukunin din. Labag po yan sa kautosan ni Moses na habilin bago sila pumasok sa Promised Land. Di po ba? Minsan, sa ating mga Pilipino, halimbawa na ospital ang yung kapamilya, kailangan mo ng 10,000, lumapit ka sa kamag-anak mo na mayaman, 10,000, tuwan-tuwa ka naman, sige papahiramin kita. Sumagot ka naman, isa ka talagang bayani, higit pa kina Andres Bonifacio at Jose Rizal. Subalit, ayan na mga kapatid, ang 10,000 ay kailangan mong ibalik ng 50,000. Napalunok ka na lang kahit gutom ka. At tila baga wala ka ng matakbuhan. 40,000. Saan ako kukuha? Anong gusto mo? Mapa-ospital ang nanay mo? O tanggihan mo ang interest sa 40,000? Kinulong ka na, inabuso ka pa, in-exploit ka pa, binakuran ka pa. Sige ka, walang magpapahiram sa'yo. Kung hindi ko mabayaran ito 40,000, kailangan kang magbigay ng collateral. Pagkano ang interest?
Eh, dagdagan natin 15% kada week. Ala naman, para namang hindi naman tayo magkapamilya nito, ay ganun nga talaga. Pagdating sa pera, wala magkakapamilya. Pero at least tutulungan kita. Imagine those situations. Nagipit ka na nga at akala mong bayani ang lalapit sa'yo, pero naghihintay pala na mapag-abuso. And this is what happening sa chapter 5 na kailangang i-deal ni Nehemiah. Mga kapatid, tignan natin how a leader, paano ang isang leader ay i-deal niya ang ganitong problema. Dito ako napag-isip-isip. Tignan po ninyo. Verse 6, Nehemiah 5:6. Number 2, ang karampatang pagtutuwid. Ano yung action na ginawa ni Nehemiah? There is an ongoing outcry. Magbubulag-bulagan lang ba si Nehemiah? Lord, ipagpe-pray ko na lang, Lord. Mayayaman at maharlika ang mga to eh. Pag binunggo ko tong mga to, baka ipa-ambush pa ako dyan sa kanto ng Amelia. Ang hirap, tama po ba? Because ito ay sistema. Hindi lamang po ito isang tao, ha? Ito ay mga maharlika na may mga impluensya at mga posisyon sa Southern Kingdom. Mga nobles. Anong ginawa ni Nehemiah? Letter A, ang banal na pagkagalit ni Nehemiah. Verse 6, labis akong nagalit nang marinig ko ang mga reklamong ito. The first reaction of Nehemiah, nagalit. Pastor Mark, pwede po ba lang magalit ang isang Kristiyano? Yes. Pero anong klaseng pagkagalit? Banal na pagkagalit. Paano yun, Pastor? Galit na, banal pa. Isang uri ng pagkagalit dahil merong nalalabag na malinaw na utos ng Diyos. Hindi po mismo masamang magalit. It is not a sin to express holy anger or holy indignation, if you will. Sapagkat merong labis pagmamalabis at labis-labis na pang-aabuso at paglabag sa kautusan ni Yahweh. Isang banal na pagkagalit na mahinahon naman pala. Paano kaya yun? Paano kaya yun? Mahinahon ka na banal na nagagalit. Isang pagkagalit na hindi nagwawala o naninira o pinapaira lang init ng ulo. Kinaklarify ko na what is holy indignation. Kasi baka gamitin to ng iba. Diba? Sige, huwag ka munang lalapit, tapos hawak na ang baso, hawak na ang ano, sapagkat ako'y may banal na pagkagalit. Ay kapatid, out of context ka, umating ka ng hermeneutics. Isang banal na pagkagalit na hindi nagwawala o pinapaira lang init ng ulo. Isang banal na galit dahil may nalabag na salita ng Diyos. Isang banal na galit na meron pa ring patience, meekness, and self-control. Sa Tagalog, paghuhunos dili. Posible po ba yon? Posible. Sinong gumawa nun? Ayan si Nehemiah, oh. Labis akong nagalit. Nagalit siya. There is a holy indignation. Sa mga, tignan nyo, take note, plural. Ang mga reklamo. Ilang kaya to? Imagine nyo, leader ka, you are overseeing yung wall. Tignan nyo po, alas 10 na, wala pa ako sa kalahati. Mukhang kailangan kong mag-message kay Pastor Joselito. Hindi ko na pwede sabihin, okay, music team, stand. Let us close in prayer. Next week, hindi. Tapusin ko. Imagine that every day, Nehemiah, nagpa-pile up. Diba?
Imagine nyo si Attorney Ann everyday nakakatanggap ng ganyang reklamo. Di ba kaka-stress? Di ba? Magkano ang interest? 12% a year. 12%, 12%, 12%. Tapos, mga kapamilya mo mismo ang gumagawa niyan. Hindi ka tanggap-tanggap. So mga kapatid, we can express our anger, pero make sure do not sin. At paano yan makikita? Maghunos dili at hindi nawawalan ng pasensya at pagiging mahinahon. Ang pagkagalit ni Nehemiah, hindi kawalan ng kontrol sa sarili. Hindi yung pagkagalit na daig mo pang nag-concert dyan sa Araneta Coliseum. Hindi nagwawala. Tingnan natin. So nagalit siya. He expressed his divine anger. Hindi to Sister Divine, ha? Divine anger. Letter B. Ang banal na pagharap ni Nehemiah sa mga may sala. So naramdaman niya yung pagkagalit. Ano ang kanyang ginawa? Nagpasya akong harapin ng mga pinuno at mga hukom. Hindi po nagbulag-bulagan si Nehemiah. I need to act. Kailangan akong kumilos, sabi ni Nehemiah. Hindi po siya yung may reklamo, may abuse, may exploitation, may paglabag sa salita ng Diyos within. Hindi niya sinabi yung pamilyar na sinasabi natin mga mananampalataya, ipagpe-pray na lang natin. Whether we like it or not, leaders, regardless kung anong damdamin natin, regardless kung anong opinion natin, we are really mandated to God to really address conflict if there is a clear violation of God's law. Dito ako natagalan ng 30 minutes. Ayokong i-type. Oo nga, no? Parang tuloy, nasabi ko, Lord, ano ba itong napasukan ko? Ang hirap po pala. Mahirap talaga. Di ba? Kasi ang kakaharapin mo, kapwa mo sa loob. Nagpasya akong harapin ang mga pinuno at mga hukom. Tingnan mo, mga leader pala ito, mga nobles. Pinaratangan ko sila ng ganito, ano't nagawa ninyong magpautang ng may tubo sa inyong mga kababayan. Kaya tinipon ko ang mga tao sa isang pangkalahatang pulong. Kinausap muna niya bago nagkaroon ng pagpupulong. Take note. Kinausap muna ng sarilinan bago nagkaroon ng public confrontation. Kinausap muna ng sarilinan ni Nehemiah. Tinignan muna niya ano muna ang nalabag na kautusan. Kinausap muna niya ng 101, Matthew 18. Hindi muna siya nagsumbong sa Malacanang and then kumalat na sa media, siya kakausapin. Hello, church? Kinausap mo na ng one-on-one bago sabihin sa Malacanang at kumausap ng vlogger. At pagkatapos sarilinin, ito'y kanyang dinala sa public. Bakit dinala sa public? Because ang kasalanan ay publicly ginagawa. May public accountability ang mga nagkasalang maharlika. Hindi sinabi ni Nehemiah na pagpe-pray ko na lang, kundi hinarap niya, ipinakita ang pagkakamali ayon sa salita ng Diyos at pagkatapos ay dinala sa kapulungan, tamang proseso na naaayon sa Matthew 18. Amen? Mahirap ito sa Filipino culture. Tama po ba? Uulitin ko. Mahirap ito sa Filipino culture. Di ba? Sometimes bago natin kausapin ng one-on-one, alam na sa YouTube at Facebook. Si Nehemiah hindi. Banal na pagkagalit, tinignan mo na yung salita ng Diyos, at kailangan niyang manigurado na batay talaga sa salita ng Diyos, na may nalabag talaga, kakausapin niya ng sarilinan, at pagkatapos nun ay dadali niya sa public. Letter C.
ang banal na pagpapahayag ni Nehemiah ng kanilang sala. Verse 8, sinabi ko, sinikap nating mapalaya ang ating mga kapwa Hudyo na naipagbili sa ibang bansa. This is their sin. Banal na pagkagalit, confrontation one-on-one, make sure, biblical, hindi false accusation yan, and then dinala sa kapulungan, and then anong sinabi? Sinikap nating mapalaya ang ating kapwa Hudyo na naipagbili sa ibang bansa, ngayon na may kayong nanggigipit sa kanila upang ipagbili ang kanilang sarili sa inyong mga kapwa nila Hudyo, hindi makapagsalita ang mga pinuno, guilty beyond reasonable doubt. Tamang proseso ang sinunod ni Nehemiah, tamang pag-deal sa internal conflict, sapagkat kung hindi niya i-deal ang internal conflict na yan, how can they move forward? Or let me say in our time, how can we move to rebuild the wall at Sisi Manila? Kailangan. Mahirap kung mahirap. Emotionally, physically, spiritually, mentally. Pero kailangan talaga. Amen po ba? Kaya tignan ninyo, verse 9, mali ang inyong ginagawa. Patuloy ko, dapat kayong matakot sa Diyos at gumawa ng mabuti upang hindi tayo hamakin ng mga pagano. Kung yung mga mismong pagano, ginagawa yan. Yung mga unbelieving nation sa palibot ninyo, ginagawa yan. Tapos kayo pa sa inyong mga kapwa Hudyo, ginagawa yan. Kumbaga sa English, what a shame. Bilang mga tagapamuno ng iglesia, mga leaders, elders and deacons, may trabaho tayo na ituwid ang ating mga kapatid at ipakita ang kanilang mga pagkakamali. Amen? Bakit tahimik? Amen po ba? Amen. Ayan, ulitin ko, bilang mga leader ng iglesia, meron tayo pong mandato sa Diyos kagaya ng ginawa ni Nehemiah to deal with internal conflict regardless of the pain and sorrow that it will bring to us. Tama po ba? At hindi lang po basta nagtuwid si Nehemiah, hindi lang po ba siya nag-confront. Nehemiah chapter 5 verse 10, ang banal na pagbibigay halimbawa ni Nehemiah sa mga may sala. Ang mga kababayan nating nagigipit ay pinahiram ko ng salapi at pagkain. Ganon din ang ginawa ng aking mga kamag-anak at mga tauhan. Huwag natin silang pagbayarin ng interes ng kanilang pagkakautang. Kung ako mismo na nag-overseer, sabi ni Nehemiah, ng pagtatayo ng wall, I did not commit those horrible crimes against the law of God. Tapos kayong mga maharlika, ginagawa niyo yan. Kaya bilang isang leader, hindi natin pwedeng ituwid ang isang pagkakamali na kung saan ginagawa natin. Dito talaga tayo nagkakatalo-talo. We cannot rebuke and correct someone if tayo mismo, if I myself is also doing the same thing. Diba? Anak, huwag kang magmura. Tay, kayo nga ay nagturo sa akin eh. Integrity is the foundation of rebuking someone and correcting him. Di ba? Hindi kasi natin pwedeng i-deal ang mga internal conflict kung within the leadership, we are guilty beyond reasonable doubt. Tama po ba? Hindi tayo pwedeng, halimbawa sa gobyerno, hindi tayo pwedeng mag-campaign ng anti-corruption kung tayo po mismo matataba ang mga bulsa na galing sa gobyerno. Sabi nga, di ba sa gobyerno, public office is a public trust. Amen, Sister Ann. Di ba? Diyan lang ako bumabawi sa mga subject namin. Politics and governance, pero pagdating sa algebra, naku po. Mga leaders, elders and deacons, hindi tayo pwedeng mag-correct dito sa FCC Manila ng mga kapatid, ipakita ang kanilang mga pagkakamali, i-restore sila pabalik sa pagsunod sa Diyos if we are also guilty of the same sin. Amen?
throughout the Christian history, nabahiran na po ang testimony nating mga Christian. Amen? Halimbawa, doon lang sa kaso ni Rabi Zacarias, isa ako sa mga nagdalamhati dyan, that a 12-page independent fact-finding team concluded guilty beyond reasonable doubt. Mahigit 200 women were sexually exploited throughout his ministry. Gasgas na, nabahiran na ang ating mga testimony. Kaya when we deal with internal conflicts, hindi natin pwedeng ituwid ang ating anak, hindi natin pwedeng ituwid ang ating mga kapwa kapamilya dito sa FCC Manila if we are also guilty of the same. Repentance must take place. Amen? Ang banal na pag-uutos ni Nehemiah sa mga may sala na ibalik ang dapat ibalik. Ibalik ninyo. Verse 11, tingnan nyo po. Ngayon di, ibalik ninyo ang mga bukirin at ubasan sa mga may utang sa inyo, pati ang kanilang mga taniman ng olibo at tahanan. Tignan ninyo, pati pala bahay. Kinuha na bilang collateral. Grabe talaga tong mga to. Ibalik din ninyo ang naging interes ng perang ipinahiram ninyo, gayon din ang mga trigo, alak at langis na ipinahiram ninyo sa kanila. Grabe naman, pati lahat pala ng pangangailangan kinuha, walang tinira. Crisis will reveal our true hearts kung magiging kang greedy or generous sa ating kapwa. Hello, FCC? Sa panahon na may pangangailangan ng ating mga kapatid, dalawa lang ang pwede mag-response natin. Greed, opportunity para yumaman, or generosity, opportunity para tumulong. Greed or generosity. And the nobles were guilty of greed. Sabihin mo sa katabi mo, greed. Hindi po yan yung kulang sa kuryente, GRID. Greed. Sabi niya, ibalik, mga kapatid, hindi tayo pwedeng mag-deal, mag-correct ng walang demand of restitution or demand of repentance. Natignan po ninyo, ano ang next slide? Ang banal na pagsasaoli. Sinaoli ba nila? Ibabalik namin ang lahat, ang dami pala, ng iyon sa kanila. Sagot nila, hindi na namin sila sisingilin, dapat lang. Tutuparin namin ang hinihingi mo. Pinatawag ko ang mga, take note kung paano yung sacredness ng oath. Kasi hindi lamang po ito pagkakasala sa tao, kundi ito yung pagkakasala sa Diyos. Ipinatawag ko ang mga pari at pinanumpa sa harap nila ang mga pinuno upang tuparin ng mga ito ang kanilang mga pangako. Sa mga leader ng iglesia, we can demand church accountability. Really. Pastor Mark and Pastor Eman and elders and deacons are accountable to FCC Manila and to FCC Abu Dhabi. I do not have the right to invoke, wag mo kaming pakialaman. Hindi. I am accountable to God in the first place, and I'm also accountable to this church. At kung nakikita nyong hindi na lumalakad ang inyong mga kapastoran at ang inyong pong mga leader sa iglesia, demand them to walk upon to the righteousness of God. You can demand to us. Pwede niyong sabihin sa amin sa tamang paraan at sa tamang proseso, Pastor Mark, tila baga may nalalabag ka ng grievous sin. Yes, you can do that. This is church accountability because we are not only accountable to the church, but first and foremost to God Himself. Kaya sa mga nagbabalak at mga gustong magpastor, ito muna ang kailangang orientation ninyo. Hindi muna yung honorarium at benefits. Amen po ba?
Because ang puhunan ay integridad. Kaya tignan ninyo, sa listahan ng mga elders and deacons, isa lang ang skills na nilista ni Pablo sa sulat niya kay Timoteo at kay Tito, able to teach and preach. 95% puro attitude. Why? Because paano maitataguyod ang kabanalan ng Diyos kung mismo kaming mga leader, we have a double life at hindi sumusunod. At ito ang diniman ni Nehemiah. Mga nobles kayo, mga mayayaman kayo. Kayo mismo dapat ang maging generous sa mga panahon na mahihina ang inyong mga kapatid. Kayo mismo dapat ang magunahan upang tumulong, hindi nagunahan upang abusuhin. Kaya in choosing church leaders, huwag tayong magmadali. Kagaya ng sabi ni Pablo, do not easily appoint or lay your hands to a new believer. Why? Because a position in a church is a godly and sacred position in the first place, mga kapatid. Di po ba? It takes only one mistake para ang yung integrity ay masira. But it takes a lot of effort just to gain respect, but it only takes one mistake to ruin everything. Amen po ba? Pinagpaguran mo at pinagpagalan yung respeto at integridad mo, pero it only takes one mistake to ruin and to lose everything. How sad. Pero totoo. Amen? Ganon din po sa pag-aasawa. Hindi ka naman din pwedeng mag-asawa na hindi matino. Tama po ba? Na walang integridad at kredibilidad unless naglalaro lang kayo ng jackstone. Amen? Because being a father and a mother is also a sacred call. Ganon din sa mga anak. Ganon din sa mga young people natin dito. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo mga mananampalataya, pero we are living a double life. Amen? Yung tila baga dyan sa Quiapo, pag sa loob, ito sila. Sa labas, pili-pili na. Hindi mo malaman-laman ano ba talaga pinaniniwalaan. Tingnan po ninyo, pagkatapos po sila na ipatawag yung mga pare para selyuhan na seryoso si Nehemiah sapagkat may nalabag na utos to demand public accountability and to restore the public trust. Anong ginawa niya? Ang banal na pagpagpag ni Nehemiah ng kanyang kasuotan, Nehemiah 5:13. Lahat ng narooy sumang-ayon at sinabi, tingnan ninyo, there is a public na mga witnesses. Mangyari nawa ang sinabi ninyo, pinuri nila si Yahweh at tinupad ng mga taong ito ang kanilang mga pangako. Yung pagpagpag po sa damit ni Nehemiah, ay ibig sabihin nun, ito isang kaugaliang Hebreo na kapag pinagpag niya ang kanyang damit while making the oath is, pag hindi nyo tinupad yan, yung mga ari-arian ninyo ay mawala nawa. Ibig sabihin yan, a serious custom ng pagdemand na ang inyong oath ng pagsasaoli at dapat pagtupad. Kapag di nyo tinupad, kagaya ng pagpagpag ng damit na ito, ay mawala sa inyo ang inyong mga ari-arian. Yan po ay kultura po nila. Ano ngayon ang application po natin? 10:15. Number 1 application. Walang puwang o lugar sa church ang anumang uri ng pang-aabuso sa kapatid, sa Panginoon at sa kapwa. Amen? To tell you honestly, mga kapatid, hermeneutically speaking, pwede naman talagang mangutang at mag-loan. Subukan ninyong kumunot ang noo. Pwede naman talaga. Pero ano sabi ng Bible? Make sure, be responsible to pay. At
at huwag magpatubo. Sino ang nagsabi na pwedeng mangutang? Mismo ang Diyos. Eh di kung may reklamo ka, punta ka dun. Magreklamo ka kay Lord. Pwede. Pwede to have a loan at mangutang. Pero paalala ng Diyos, una, be responsible, magbayad ng dapat bayaran, at huwag kunin yung Filipino culture na kapag nangutang bukas, may utang ba ako sa'yo? Kailan? Saan? Pwedeng mag-loan. Kung talagang tapat kang nangangaral sa salita ng Diyos, huwag yung opinion mo ang idikdik at isiksik mo sa banal na kasulatan. Pwede. Ang mismo nga ang Diyos pwede nyo silang pautangin. Pero walang interest, walang tubo. Don't exploit. Amen? Kung ang inutang ay piso, isauli mo ng piso. Amen? Mukha yatang nabunutan ng tinik ang mga may utang. Lord, hindi pala ako nagkasala sa'yo. Hindi naman. Pero kung hindi ka marunong magbayad, tinakasan mo, matakot ka talaga. Nabunutan sila ng tinik. Lord, salamat po, answered prayer. For a long time po talaga, tinatanong ko, kung bang nung pong nag-loan ako sa utang, nag-home credit ako, nag-SPay later, nag-Lazada installment, nag-G-credit, Lord, nagkasala ba ako? Hindi. Kailan ka magkakasala? Pag tinakasan mo ang iyong utang at kapag nagpatubo ka. Kaya minsan yung ginagawa ng iba, kapatid, huwag na kitang hahayaang umutang, bibigyan na lang kita. Ay, masarap lapitan ng mga yan. Walang puwang o lugar sa church ang anumang uri ng pang-aabuso sa kapatid sa Panginoon sa kapwa. Kapag nakita nating may pangangailangan, let us not choose greed. Let us choose generosity. Tapos, pwede naman, sa kulturang Hudyo, pag 7 years, hindi talaga makabayad, may Jubilee year. Cancellation, lahat ng utang. Oops, huwag mong munang i-apply yan sa Pilipino. Pilipino tayo, hindi po tayo Hudyo. Oops. Yes, Lord. Halimbawa yung umutang ka ng 100,000, I will wait for the 7th year. Ay, di applicable sa'yo yan. Umattend ka ng hermeneutics. Diba? Pero meron naman tayo tinatawag na compassion. Ano yung compassion? Talagang hindi na talaga makabayad. Kinuha mo na yung bituka, liver, gallbladder. Talagang wala na talaga. Ang tawag doon ay, sige, humanitarian compassion. Cancellation ng debt. Hindi na po namin kayo pagbabayaran. Ganyan ang biblical. Pero sabihin mo kayong mga nangungutang at nagloloon, matindi ang pagkakasala nyo sa Diyos, kapatid, kailangan kang mag-review ng hermeneutics. To tell you honestly. Yung opinion mo ang isinisiksik mo sa banal na kasulatan at hindi ang otoridad ng banal na kasulatan ang magdidikta ng iyong paniniwala sa buhay. So okay na po sa mga may Lazada Pay Later, sa mga GG Home Credit. Okay, ha? Okay na. I know hindi lahat ay mag-a-agree sa akin, pero I don't think na mali ako. Amen? Kailan pa ba nagkamali ang 1 + 1 is equal to 2? Di po ba? Okay na? Nakahinga na po ba tayo? Good news po ba yun? Good news yan. Number 2, bilang mga leader ng church, hindi pwedeng magbulag-bulagan at magbingi-bingihan sa pagdurusa at pag-aabusong nararanasan ng mga kapatid o sa anumang tangka ng pagkawatak-watak. We really need to deal about this. Hello mga leaders. Kasi if we will not deal with this, we cannot truly move on. Amen? Kapag mayroong false teaching, immediately, wag nang patagalin, address it. Huwag na natin hintayin pa yung 10 taon, 15 taon, 25 taon, o yung magiging apo sa kaapuan ni Sister Ann, just to deal with it. No, immediately.
At sinong gagawa niyan? Mga leader ng church, hindi lang po pastor. Hindi natin pwedeng sabihin na nagsabi na ng outcry yung mga member natin tapos sabi, ay, kapatid, ma-impluwensya sa church ang iyong babanggain. Talagang ma-impluwensya. Di ba yung mga ibang mga leaders kaya ayaw nilang i-deal? Yung mga nagkasala, minsan may mga matataas na posisyon. Alam mo ba na kapag kinonfront natin ng kapatid dito, totoo na nagkasala siya. Totoo na talagang guilty beyond reasonable doubt. Pero paalala ko lang sa iyo, kapatid, 150,000 per week ang tithes niyan. At alam mo na kung i-confront natin siya, bagamat guilty siya, ito yung mga ministering mawawala. Guilt trip ka pa, no? Ito, mawawalan ng pondo ang kids ministry, mawawalan ng pondo ang women's ministry, na kung saan kabilang ang iyong anak. Sige ka, wala ka. At kapag dinil natin at itinuloy natin yung disiplin ng yan, lilipat yan sa church. Ang hirap pa namang maghanap ng mga ganyang malalaki ang bulsa sa church. Totoo nangyayari po yan. Kaya nagigets yun na po kung bakit ako napatigil ng 30 minutes. Because this chapter, first and foremost, sinampal ako magkabilaan. At sinasabi sa akin, yan ang buhay ninyo bilang mga leader ng church. Diba? Masarap kumain sa labas, tuwing Sunday dinner. Masarap magkaroon ng church outing, magkakaroon na tayo sa wakas, sa May 26. Masarap mag-bonding. Tama? Dapat pala nag-text ako, papuntang Tagaytay, libre naman ako noon. Kaso lang, meron kaming curfew, bawal pala kami ng 2 a.m. o 1 a.m. Magandang maibalik lahat yan. Pero pagdating sa mga dealing na ganito, to tell you honestly mga kapatid, ang hirap. Aamin na po ako sa inyo. Di ba? Kapatid, ang tagal na natin dyan. Sige ka, pwede bang palampasin na lang natin? Magkalimutan na lang baga? Pero hindi po eh. Hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan at magbingi-bingihan sa pagdurusa at pag-aabusong nararanasan ng mga kapatid. Next, bilang mga leader ng church, meron tayong mandato sa Diyos na harapin at ituwid ang mga kapatid na may pagkakamali sa iglesia na nagdudulot ng pagkakahati. Hindi ito dapat ipagkibit, balikat lang. And next, ang pagtutuwid at pagdidisiplina sa mga kapatid na nagkasala, kailangan ng may kahinahunan at malinaw na biblikal na proseso at pamamaraan. Kaya kailangan na nating asikasuhin yung process ng church discipline natin dito. At tamang-tama nandito ang ating pong kapatid na galing FCC. Pwede niya tayong tulungan. Salamat. Amen. When you rebuke someone, hindi ka dapat nagwawala. Amen. Mahinahon, hunos dili, mataimtim na proseso, mahinahon. Hindi yung kapag nagkasala talaga, guilty, hindi yung isang bala ka lang. Mga kapatid, paano marerestore yan? Di ba? Kaya kapag mga ganito yung mga topic sa eldership, ito mga kapwa ko elders, di ba ang hirap nitong pag-usapan? Mahirap. Ay masarap pang ang pag-usapan. Alam nyo sa eldership, yung pinakamasarap naming topic, pag nag-groupings na kami ng Bible study, masarap na topic yan. Pero kapag mga ganitong topic, mahirap. Di ba? Yes. Yung kahit nasa SM North EDSA kayo, tapos ganito ang topic nyo, I don't think so, na makakasubo pa ako. Kasi kapatid natin yan sa Panginoon. At hindi natin alam kung bang magre-repent o hindi. Sapagkat merong laganap ngayon yung, okay, didisiplin nyo ako. Meron naman pong mga FF na mga church dyan. Mga fellowship dito, fellowship doon. Pwede naman po akong lumipat. Ganyan ang ginagawa. Instead na magpa-restore, lilipat ng church.
Di ba? Akala nyo kayo lang ang Christian church dito sa Sampaloc. Di ba? Tapos sasabihin ng isang leader, Pastor, umalis na yung ganitong kapatid natin, ayaw magpa-disiplina. Ang laki pa naman ng gastos ko dun sa Jollibee tsaka McDo sa kape para lang ma-win. Diba? Grabe. Pag may problema, kahit alas 2 ng madaling araw, tatawagin ako. Number 5, ang pagtutuwid at pagdidisiplina sa mga nagkasalang mga kapatid ay nangangailangan ng ng isang buhay na may integridad at makadiyos na halimbawa. To tell you honestly, kapag hindi nakisama ang leader, ang member sa process ng church discipline, you can call for a resignation. To tell you honestly, pag ayaw nilang magpa-restore, ayaw naming dumaan. Take note, the pronoun, ayaw naming dumaan sa public accountability, ayaw naming dumaan sa tamang proseso ng pag-restore sa amin, you can, in a peaceful and biblical manner, call for our resignation. And lastly, para sa next na mga application, abangan next week sa ating part 2 ng chapter 5. Next week, focus tayo more on sa leaders because godly example ng leadership ni Nehemiah. Question for reflection. Paano mo nakikita ang iyong sarili sa ginawa ni Nehemiah na pagtutuwid at pagdidisiplina sa mga nagkasalang mga Hudyo? Number 2, ano ang kadalasang ginagawa sa mga nagkakasalang kapatid? Ipinapanalangin na lang o pinag-uusapan na lang o dapat madisiplina? Parang gusto kong sumali sa Number 3, ano ang iyong damdamin pagdating sa church discipline? Dapat ba itong gawin at bakit? Mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo.